na. Kaya naman ang mga negosyong tampok namin ngayong umaga, talaga namang hot, hot, hot. May init na pagkain, in demand na produkto. Kaya naman, ang kita, tumatabo. Kogal, wanasyan ka? Korean food sa kanto, gusto mo? 8 to 15,000 kada araw lang naman ang kita mo. Yung sales namin doon, 3 to 4 times yung kinikita namin doon per day. Nag-range kami doon 8,000 to 15,000 per day. Panindang tuwing linggo lang nila nilalako. Ang kita, tumatabo. Kapag dagsa ng tao, minsan alas 12, ubos na. Yung pidnings kari-kari po, malaki po na tulong po sa amin yan kasi napag-aral po kami lahat yan eh. Steam buns ng Taiwan, nilagyan ng Pinoy twist. Ang resulta, 50,000 pesos net kada buwan nakita. Meron na kami 7 branch. Nag-net kami 50,000 monthly. More than 100,000 naman dun sa commissary kapag susupply lang dun sa mga 7 franchises natin. Walang oras para kumain. Ito ang masarap na solusyon. Samgyupsal on the go. Ako noon, nag-start lang first was 40,000. Ang kinikita ng Samgyup monthly is 100K. Susunod sa Pera Paraan. Sa halagang 80 pesos, iba't ibang Korean street food, afford na afford mo na. Chang Chang Challenge! Magwagi kaya ako? 안녕하세요. babmyaguseyo. Ne? Yayo. Yes, mga mamshi at papshi, alam na this. Isang Korean-inspired na negosyo ang rarampa ngayong umaga. Magbigay ng 5 pagkain na nabibili sa kanto. Kwek-kwek, fishball, squidball, ano ba ang kikiam, at saka manggang nakasangto sa bagong. Magbigay ng 5 kilalang kalye sa Metro Manila. Kalye, Menjola, Recto, Araos Boulevard, Claro M. Recto, Kalaw! Magbigay ng 5 kilalang lugar sa Korea. Sa Korea, North Korea, Seoul, Incheon. Ano ba? Ami Island. Sa halagang 100 pesos, pwede nyo nang maranasan ang Korean street food culture. Tusok-tusok kung saan mapapasarang tayo sa sarap. Ito ang Koreanto, short for Korean food sa kanto. Dito mabibili ang iba't ibang Korean street food tulad ng tteokbokki, ang spicy rice cake, sotyok, ang rice cake na may sausage, odeng, yung fish cake na may sabaw, mandu na Korean version ng dumplings, at iba pa. Ang mga ito mabibili mula 60 pesos hanggang 180 pesos. Very affordable nga naman. Ang chief executive opa ng Korean street food business na ito, ang 30-year-old na entrepreneur na si John. Na-impluensyahan daw kasi siya ng mga taong tinangay na ng Korean wave. Friends, yung family, yung girlfriend, gano'n. Lahat sila mga fan. Nakita ko yung craze ng Filipino sa Korean culture. Most of our customers ang K-pop fan, yung mga millennials, Gen Z. Then nakakatawa rin yung mga mommies and lolas din na nag-try dahil nakakapanood sila sa K-drama. Noong una, strictly Korean na recipe raw ang inihahain nila. Pero di raw ito masyadong kinagat ng masa. Nung in-adjust ko siya according to Filipino taste bud, ayun, sobrang nagustuhan nila. May mga ingredients din na Filipino. Siyempre, mahilig yung mga Filipino sa malasa. Kaya kung mapapansin yung food namin, mas malasa talaga siya. And yung spiciness niya medyo tinone down namin. May kaunting tamis ang timpla ng mga ito tulad ng kaka-launch niya pa lang na Korean pares. Hi mga momshies! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng Korean pares. Igigisa ang bawang at sibuyas, saka ilalagay ang beef broth. Isusunod naman ang mga spices tulad ng paminta, dahon ng laurel, star anise, ang sikretong ingredient na powdered Korean pepper, soy sauce at Korean vinegar o rice wine. Dadagdagan naman ang asukal para sa tamis na hanap ng mga Pinoy. Pagkatapos natin ilagay mga spices, hintayin lang natin kumulo. Pagkakulo, ilalagay na ang pinalambot na baka and wait for 15 minutes. After kumulo ng 15 minutes, pwede nating ilagay yung mga ating vegetables. Mga momshies, ito na ang ating Korean beef pares. Tayo familiar sa Pinoy pares. So, tikman natin ang kanilang Korean pares. At malited to ha. Marami siyang tendon. So, yan.
Yung lasa niya parang hindi nalalayo sa pares natin. Masarap din siya talaga. At nanunuot yung lasa doon sa lamang. Medyo may konting anghang, pero kaya naman dahil ako dumilig sa maanghang, pero ito masarap. Ito na, tikman na daw natin yung kanilang mga bestsellers. Ito yung kanilang cheesy tteokbokki. So, ibig sabihin may cheese. May itlog pang nilaga, ha? Yan. Maraming cheese. Masarap siya. Ito naman ay... Oh, odeng! Odeng! Diyan ko pala odeng. Odeng daw to. Ito ay tinatawag na fish cake. Yan, ng mga Korean. Tikman natin si odeng. Okay lang lasa niya. Hindi siya maalat. Susunod sa Pera Paraan. Na-hospitalize siya. 2 months ako wala dito. Ako yung nagbantay sa kanya. Huminto talaga yung mundo ko noon eh. Hindi ko na-asikaso yung Corianto, wala akong ibang ginagawa. Talaga nakafocus talaga ako sa kanya. Bago mapunta si John sa pagtitinda ng mga kakaibang Korean street food, iba't ibang negosyo raw ang pinasok niya para kumita. Nag-business ako with my sister and brother. Nag-try ako ng food, which is yung pepper rice. Kaso hindi ko siya tinuloy kasi busy sa school. Kung nag-aaral pa ako, no, next venture, bills payment. Una, okay. Until such time na nauso na yung mga mobile app na nagpa-process na rin ng mga bills payment. Kaya yun, sobrang naapektuhan. Taong 2021 nang itayo ni John ang kanyang Corianto sa puhunan ng 50,000 pesos na itayo niya ang unang branch sa loob ng kanilang subdivision. Kasosyo niya rin sa food business na ito ang kanyang pinsan. Nitong February, binuksan naman nila ang second branch nila sa isang food hub sa UP Diliman. Dito, gumasto sila ng 250,000 pesos. May naka-line up na kami na third branch. Kumusta naman kaya ang kita? Yung sales namin doon, 3 to 4 times yung kinikita namin doon per day. Nag-range kami doon 8,000 to 15,000 per day. Budget-friendly kasi ang kanilang mga produkto kaya nakakasabay din sila sa iba pang nagbebenta ng Korean street food. Heart, mga mamshi at papshi. Isa raw kasi sa promo ni Jan, kapag may finger heart photo ka, ba, may libreng tteokbokki ka. Siyempre, mas masarap pag libre, di ba? But wait, there's more. Pero parang ba ito kung walang challenge sa akin? Heto ang Korean game na Cham Cham Cham! Simple lang ang mechanics ng Cham Cham Cham. May 2 player na magkaharap. Kapag sinabi ang Cham Cham Cham, kailangan lang ituro ng player 1 ang kaliwa o kanan. Ang challenge, hindi dapat masundan ni player 2 kung saan direksyon ang itinuro ng kalaban niya. Kapag napatingin sa itinurong direksyon, puntos ito para kay player 1. First to score 3 points, siyang panalo. Pato. Talo. Ikaw na. Cham Cham. Cham 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 Cham. Cham Cham Cham. Cham Cham Cham. Talo. Cham Cham Cham. Talo ka. Panalo ko sa Cham Cham. Isa sa mga inspirasyon ni John sa negosyo ay ang kanyang ama. Nung nag-start ako ng business sa Corianto, siya yung nagpo-push talaga sa akin na mag-second branch na. Talagang ano na yung second branch mo? Kailangan ba ng pera? Kailangan ba ng Sige, ako bahala. Ganon siya. Ka-supportive. Tulad ng K-drama, sinubok din ang buhay ni John. Inoperahan ang kanyang ama ng dahil sa sakit sa puso. Na-hospitalize siya. 2 months ako wala dito. Ako yung nagbantay sa kanya. Huminto talaga yung mundo ko noon eh. Hindi ko na-asikaso yung Corianto, wala akong ibang ginagawa. Talaga nakafocus talaga ako sa kanya. Kailangan niyang operahan, double valve replacement. Kaso nagkaroon ng complications, hindi na kinaya. Sa pagkamatay ng kanyang ama, pinagsisisihan niya raw na hindi niya lubos na ipinaalam kung gaano niya ito kamahal. Isa sa regrets ko talaga na ang dami pa namin dapat pinagkwentuhan ni Papa nung nasa hospital siya. Ang dami kong hindi nasabi. Matapos ang pangyayaring ito, nagpursige pa siyang palaguin pa ang negosyo, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sigaw niya, Aja! Dahil patok na ang Corianto ni John, nabawi niya ang puhunan nila sa loob lang ng 6 months.
Yung stocks namin, ubos kagad. Dati stock namin dito, good for 1 month yung isang order ng stock. Doon, parang 3 to 5 days kailangan namin mag-restock. Dagdag din ako na staff. Mas marami kami nakikilalang customers. Monday to Sunday, from kids to lolo-lola. Pero usually mga students yung mga customers namin doon. Kahit nagtagumpay na ang kanyang negosyo, hindi pa rin siya natatapos sa pagpupursige. Ang kinikita nila ngayon, itinatabi niya para raw sa future branches. Hopefully, end of this year, meron kaming ma-open pang isa. Naka-line up kami sa isang mall in Manila. Ang target namin, at least maka-5 kaming branch bago kami mag-open for franchise next year. Mga mamsi at papsi, hindi dapat matakot na ipakilala kung ang naisip na negosyo ay kakaiba. Tulad ng Corianto ni John, produkto mo man ay banyaga. Kailangan lang maging malikhain sa pagtitimpla at pagbebenta. Para ang asenso na inaasam, agad na makikita. Up next, ready na ba kayong pumila sa kare-karing may iba't ibang laman na may only sauce at bagoong pa? After 50 years, ang kare-karing ito mabentang-mabenta pa rin. Ang sekreto nila, maalalaman na. Alas 6 pa lang ng umaga, ganito na ang pila rito sa isang kalye sa Caloocan. Ano kaya meron? Ayun! Pagkain pala ang pinipilahan. At ang bestseller daw dito, kare-kare. Sa kalye na ito sa Caloocan, matatagpuan ang Pedring's Kare-Kare, isang kainan na pinatatakbo ng Laya family. Kamakailan lang, ipinagdiwang nila ang kanilang 50th anniversary. Literal na 50 years in the business. Wow! Ako nga pala si Pete, anak ni Mang Pedring Kare-Kare. Yung Pedring's Kare-Kare po, malaki po na tulong po sa amin yan kasi napag-aral po kami lahat yan eh. Napagtapos po kami yan eh. Sa sobrang lakas ng negosyo nila, sa loob lang ng 5 hanggang 8 oras, nakabebenta na raw sila ng 150 kilos hanggang 200 kilos na kare-kare. Pero alam niyo ba na sa isang linggo, isang araw lang sila may kare-kare? Sunday lang po yan kasi po, mahaba po kasi yung preparation ng paggawa ng kare-kare. Kasi po, maramihan po kasi kaya hindi ko pa pwedeng araw-araw. Every Sunday po, yung mga tao po namin, 1 a.m. po, minsan po 12 midnight, nandito na sila para mag-prepare na po sila. At alam na alam daw sa lugar nila ang schedule nila dahil Sunday is kare-kare. may ganon! Ang ilan nga sa customers nila kung ilang dekada na raw silang tinatangkilik. Bata pa lang, suwi na kami rito kay Mang Pedro. Babalik nila. Sulit. May only sauce at bagoong para sa kanilang dine-in customers. Pero ang mga local dito, wais na. May baon-baon ng mga extra lalagyan para sa sauce. Sus! Alam na! Kapag sa dine-in po, refillable po siya. Pero kapag yung sa take-out po, may additional pong 50 pesos. Lahat po nung araw, puro kaldero nakapila po. Nuka ng habang kaldero po. Wala pong plastic nung araw. Pangmalakasan naman pala. At for today's video, ipasasilip daw nila sa atin ang kanilang kusina. Pagdating ng linggo, handa na ang mga pinakuluang mga laman at sahog ng kare-kare. Narito na rin ang sabaw at mga gulay. Ito naman ang itsura ng purong dinikdik na mani na gamit nila sa sabaw. Walang halong peanut butter, legit mga mamsi at papsi. Para mas sumarap daw lalo ang kanilang kare-kare, hinahaluan daw nila ito ng mantika ng bagoong. Anong sa inyo dyan? Patok-batok is waving! Naibebenta nila ito mula 100 pesos hanggang 300 pesos. Depende sa dami at kung anong sangkap ang nais. Teka, what if subukan kong i-compute ang kita nila? Kung 150 kilos ang nabebenta nila at sabihin natin kalahating kilo bawat serving, pwedeng maka 300 serving sila sa isang araw. Tapos, 100 ang minimum na presyo, kaya naman, multiplied by 100 ay 30,000 pesos. I-multiply po natin sa 4 na linggo. Bale, pumapalo. Ang hirap naman yan. Basta, 6 digits siguro ang kita nila kada buwan para sa kare-kare. Pero ako lang itong mga mami at papsi, ha? Assumer mode talaga ang peg, eh. Paano binigyan niyo na ako ng calculator? Hindi man ako sure sa computation, sigurado naman akong may loyal customers talaga sila.
Ilang taon na po kayo kumakain dito? Tagal na, more than 20 years na siguro. Hindi nagbabago lasa, wala pang kulang. Yung mga laman niya, very tasty, malambot. Hindi nagbago ang lasa. Sa nung bata kami, yung labot niya, ganun pa rin. Walang pagbabago. Bukas ang Mang Pedring's Kare-Kare mula 6 a.m. hanggang 2 p.m. Pero kung minsan, kailangan nilang magsara na ng mas maaga pa. Minsan po kasi, kapag dagsa ng tao, minsan alas 12, ubos na. Pero kapag ano naman, kadalasan naman po, alauna. Pero tuwing Lunes hanggang Sabado, may iba rin daw naman silang tinda. May lugaw kami, lechon, lugaw mata, lugaw isaw, lahat po ng pampasakit ng paa, meron kami. Balikan natin ang kanilang blockbuster kare-kare. Alam niyo ba na sa kanila na ang recipe nito simula pa noong 1970s? Yan po, nanggaling po yan sa tatay ko kasi paborito niyan. Ngayon po, yun, naisipan po nila magluto. Nagluto po sila ng kare-kare. Mayroon pong nasobra, isinubukan po nila, itinda. Mula po nun, nagtuloy-tuloy na po. Mahigit 4 na dekada na si Mang Pedring at Nanay Carmen ang nagpatakbo ng negosyo. Sila po magkatuwang talaga ng tatay ko. Yung pangalan po ni tatay, kumbaga mahirap na pong matibag ba. Pero noong 2018, binawian na ng buhay si Nanay Carmen. Nalungkot po kami nung kasi po, siya po yung nagtitinda dyan. Pandemic kasi, natigil po si tatay, kumbaga na-depress. Kasi yun, nawala po yung nanay ko. Tinamad po siya magtinda. Ngayon po, kinausap po nila ako na ako na lang po raw muna magtuloy. Kaya ako naman po nalaman niya kasi bata pa lang ako, tumutulong na ako. Talagang pinupursige na po ako ng tatay kung matutunan ko yan. Kaya naman ito si Pete, sinisiguro na maayos pa rin ang takbo ng negosyo. Dati po, ang laman lang po kasi namin, pisngi, tuwalya, gilagid lang po eh. Ngayon po, nagdagdag po kami purong laman po, saka yung mga lechon, saka po yung bagoong po, nilagyan naman po namin ng mga chicharon. Dahil sa sobrang kilala sila sa kanilang lugar, may mga vlogger at influencers na rin na bumisita rito. Let's get it on! Ito po kasi mula nung na-vlog, lalo lumakas kasi po dati ang Pedring's Kare-Kare, pang dito-dito lang po. Ibang customer namin, di na kami makasingit, ang haba na, mula nung na-vlog, ganun po sila. Ano nga kaya ang kanilang sekreto para mapatagal ng 5 dekada ang kanilang negosyo? Ang sekreto naman po dyan, huwag po kayo magtitipid sa ingredients, saka dapat po laging malinis, saka po magaling kayong makisama sa mga customer, huwag masungit. Lahat po ng may bibigay po namin sa customer, binibigay po namin. Sa pagnanegosyo, kapag nahanap niyo na ang mga tamang sangkap sa tagumpay, hindi na kailangan na laging humanap pa ng bago. Tingnan niyo itong kare-kare ng Pamilya Laya. Subok na ng maraming dekada. Susunod sa Pera Paraan. Bardagulan ng mga food carts. Alin ang mas masarap, alin ang mas mabenta. Magkatunggaling negosyo, may sikreto palang tinatago. Marites mode on. Nagiging tamad na ang mga tao tuloy. In the right corner, weighing 187 pounds, ang pambato ng Cuyabang, Jeffrey, the negosyanteng madiskarte. In the left corner, weighing 99 pounds, ang alay ng Samgyup OTG, Vivian the Victorious. Bago pa man magkainitan, kilalanin muna natin ngayon ang mga negosyong nag-iinit. Ang food cart. Malasyo pa ang itsura, pero mas versatile daw sa palaman. Yan ang gimmick na naisip ni Jeff, fresh from Taiwan. Si Kuya Bao nag-o-offer ng kwapaw kung tawagin. Ito yung steam buns na very famous sa Taiwan. Ngayon, ang ginawa natin, dinala natin dito sa Pilipinas with a twist na ang feeling o yung palaman may Pinoy touch. Pumunta kami sa Taiwan, na kung saan may mga sikat na street foods doon na maraming ino-offer na different kinds of pagkain. Nakita namin tong kwapaw na to na pinipilahan doon sa Taiwan. Para maging patok sa mga Pinoy, sa palaman daw dumidiskarte si Jeff. Yung asado, at the same time, yung sisig, di ba? Ang Pilipino, mahilig sa mga ganyan. At saka yung beef pares, at saka yung shawarma. Initial offering namin, 4 flavors. Parang ito na yung bagong siopaw na available sa market. Ang Pinoy, kung ano yung bago,
curious sila no? Pero bago pa man maging negosyante si Jeff, namasukan din siya gaya ng karamihan. Long time employee ako sa isang sikat na mall dito sa Pilipinas. More than 15 years akong empleyado. May dalawa akong anak na nag-aaral na. So, yun yung kailangan nating i-survive bukod sa pagkain araw-araw. Empleyado pa lang ako, nagninegosyo na ako, kumbaga. Andyan yung mga rumarakit ako, nagbebenta ako ng tosino, longganisa, sa mga kapwa ko empleyado. Nagdesisyon si Jeff na mag-resign mula sa kanyang pinapasukan para tuparin ang pangarap para sa kanyang pamilya. May nakuha tayong separation pay doon sa pinanggalingan kong trabaho. So yun yung pinagsimulan ko ng punan. So yun, priority namin yung mga materials, yung equipment, yung card. Siyempre magpapagawa ka ng card. So most likely gumastos kami more or less than 50,000. The rest, yun yung pang-revolving namin. Sa panibagong pagsisimula ni Jeff, umayo naman daw agad sa kanya ang tadhana. Pero sa ikatlong buwan pa lamang ng kanyang negosyo, so hindi natin akalain o hindi akalain ng buong mundo na darating ang isang pandemya. So yun yung pinakamalaki naming challenge na kung saan talagang halos maubos yung kinita namin nung una kasi hindi kami naka-adapt agad-agad. Nang pumatok online ang kanyang mga baw, nagdagdag na rin siya ng ibang flavor, ang bagnet at chicken flakes. Ang muntik ng luwag na baw, umahon daw muli. At the same time, meron na kaming 7 branch na kahit sabihin natin na kabubukas pa lang ng negosyo ulit dahil tapos na yung pandemic. Pero ito na yung, yung talagang full blast kami this time. So dito naglinet kami 50,000. 50,000 monthly na cover na yung aming rental sa opisina. So more than 100,000 naman dun sa commissary naman. Sa pagsusupply lang dun sa mga 7 franchises natin. Panalo ang diskarte, Jeff. Ito namang isa pang food cart na nakilala namin, iba raw ang diskarte. Girl power naman ang nasa likod ng Samgyup food cart na ito. You heard it right, mga mamshi at papshi. Ang nakasanayang Korean grill, ginawa ng gimmick ni Bien. So pag sinabing Samgyup OTG, kung ano yung mga meron sa mga unlimited na Korean na Samgyup, meron din kami. Pinag-isa na namin siya na rice bowl. So dito naisip ko nung nag-pandemic, since ang daming mga nag-close na mga restaurant, nawala na rin yung mga unlimited. So naisip namin na mag-innovate that time. Talagang sikat-sikat ng mga K-pop. So sabi ko sa anak ko, ano bang meron dyan sa mga Korean pop star net? Ang Korean-inspired business ni Bien, tanggap daw ng kanyang market na only grill din. Na-curious yung mga tao kasi nga dati dine-in. So dito maraming natuwa, lalo yung mga estudyante na nagmamadali, kakain lang sila. And then yung mga papasok sa opisina na hindi mo na kailangang magluto. Ang Korean rice bowl kasi na binebenta nila, may lechugas, kanin, grilled meat, kimchi, at ang kanilang very own special sauce. At sa loob lang daw ng 1 taon ang kanyang sinimulang negosyo, nagkalat na kung saan-saan. So we have 100 branches nationwide na nakakatulong yung mga social media para i-market kasi hindi rin siya ganun kadali para makilala. Meron na kaming sariling bahay and also nakabili na ako ng sarili kong kotse. Sa shop, I have a physical store na before cart lang. Ang kinikita ng Samgyup monthly is 100K. Pero bago man daw nakatikim ng 6 digits na kita itong si Ma'am Bien, marami raw siyang pinagdaanan bilang full-time nanay. Ako noon, nag-start lang first was 40,000. Dati bahay lang, alagaan ko lang yung anak ko. Ngayon, meron na akong office na kailangan puntahan. So at the same time, kumakausap ako ng mga kliyente. So yun yung mga unang naging adjustment ko. Pero na-survive ko naman siya. Umabot din ng nasa 1 million yung losses ko. Siguro yun na yung challenges na dumating sa akin. Pero salamat naman kay Lord na na-survive ko naman siya. Inspirasyon daw ni Bien ang mga anak niya para umahon sa hirap, kaya mas lalo niyang nilakasan ang kanyang loob at ipinagpatuloy ang negosyo. Instead na isipin mo pa ng isipin yung naging lugi ng negosyo mo, mag-isip ka kung paano mo mababawi. Ang motivation ko kasi kami nagsimula ng wala naman lalo na maaga akong nag-asawa. So hindi ganun kadali yung
pinagdaanan namin ng husband ko. Para hindi raw magsawa ang kanyang mga suki, nagdagdag pa siya ng ibang sangkap. Meron kaming mga different variants of meat. We have pork, beef, and chicken. So, ang maganda sa amin, yung aming mga special na sauces, lahat yun sinubok ko. Kasi gusto ko, pagka nailabas yun, kami muna ang nag-try. Ang Samgyup Cart ni Bien talaga namang katakam-takam ang tagumpay na tinatamasa. Ngayong araw, ang inyong Ma'am si Susan, susubukan ang sinasabing Samgyup on the go ni Bien. Alam mo talaga ngayon pa, nagiging tamad na ang mga tao tuloy. Totoo po, Miss Susan. Kasi di ba parang, dati magluluto ka pa. Opo. Ngayon parang ba't ka pa magluluto? Kung pagbili mo naman, kompleto na, Yes, di ba? Sigurado ka na bagong luto yung order mo, di ba? Ang haba ng kimchi. Sarap. Authentic ang lasa, ha? Yes. Kamusta po yung meat? Malambot po ba? Malambot ang meat. Hindi siya makunat. Kuya, luto ka pa ng mga 10 order. Alam niyo ba, mga mamshi at mga papshi, ang mga may-ari ng food cart business na ito, aba, meron sikreto? Ang Secret Reveal! Tama nga Ma'am at Papshi, ang mga food cart business owners natin, partners in real life! Maliban sa till death do us part, together din daw sila sa success ng kanilang mga cart. Nagsimula kami kay Kuya Bao, doon na marami na tayong natututunan unti-unti, no? Dahil nga may mga ups and down na pinagdaanan. Tapos, dumating si pandemic, doon na pinanganak si Samgyup on the go. Ako kasi, kung ano yung maisip kong concept, yun yung dinadagdag ko, yun yung ina-add ko sa business ko. Hindi kami same concept. Dagdag payo pa ng ating power kayod couple. Yun nga, kasi sa negosyo, para rin relationship yan, kailangan yung mag-give and take. So, walang shortcut sa negosyo. So, lahat yan may pagdadaanan, lahat yan may proseso. Daanan mo lang. Pero ang importante, may goal ka sa negosyo mo. Yung innovation sa negosyo, malaking bagay siya. Hindi po pwedeng ganyan ka lang habang buhay. Kasi nag-i-innovate ang mundo, nag-i-innovate lahat. Katulad sa relasyon ng pagnenegosyo, kailangan ng matibay na pundasyon. Ano man ang maging pagsubok, ang pagiging maparaan at pagtsatsaga ang magbibigay daan para sa inaasam-asam na tagumpay na panghabang buhay. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera